what's up mga homies? So, kasama natin ngayon si Sir Modge. So, introduce ko lang sa inyo si Sir. Bali, si Sir Modge is owner ng Berus. So, kung natatandaan nyo, or kung nakikita nyo, ito yung shawarma restaurant, no? Ano bang tawag dun, sir, yung Berus? Ano ba siya? Fusion restaurant ba siya? Well, ano yan, nag-start yan sa dad ko noong 1985. So, siya yung founder niyan. So, it was passed to me by him. So, since nung nag-pass away siya noong 2010, so ako na umawak. So, ngayon, pinapadami natin. So, ilan branches na po ang... Well, nung iniwan ni dad yan, it was 3. So, sabi niya sa akin, make sure na you keep my fire burning. So, what I did is, pinadami ko para yung pangalan niya, yung alaala niya sa amin, nandyan lang. Ilan branches na po siya ngayon, sir? Ngayon, I think 14. 14 branches, 14. Wow. So, ang pinapagawa kasi sa akin, si Sir Modge kasi before, nakikita ko siya dati sa Libis. Dati ng mga college days pa namin, yung mga Fast and the Furious days pa 20 namin. 20 years ago yan. 20 years ago, yun. So, si Sir Modge, maraming mga Honda. At marami rin yata mga Toyota rin, no, sir? Oo, pero first love ko talaga Honda. Ever since. Ever since, no? So, ano ba itong pinapagawa mong kotse ngayon, sir? Well, ito yung EK ko way back when I was college. So, matagal na kami nito. Marami na kami pinagsamahan nitong karera, ups and downs. So, lately medyo stressed lang ako. So, nilabas ko siya. Nilabas mo siya? Just to bring Ilang back years na itong kotse na ito po sa'yo? Sa akin, it was year 2000. So, 24 years na siya. 24 years na. So, yung Fast and the Furious, kailan ba yun? 2004 yata yun? Oo, bago lang yun eh. Yung Fast and the Furious na unang-una, no? Yes. Meron ka ng ganyan. Meron na tayo nito. Yun. So, ano bang meron dito sa kotse na to, sir? Ano ba mga nailagay mo? Well, naka B18 siya. Tapos spoon all the way. So, lahat ng pwede ko ilagay na spoon, nilagay ko dyan. So, kung ano yung dream car ko before, unti-unti. Kasi dahil nga college pa ako nun, so baon-baon na yan. Bago ko yung baon ko, binili ko yung mga pyesa. Ayan, nabuo ko siya since dati pa. Ano bang pwede mong maipayo sa kanila na na pag nagbubuo ng kotse, paano ba dapat magbuo ng kotse? Follow your heart. Kung ano gusto ninyo, yun ang bilhin nyo. Wag yung, kasi mas mura to, dito muna ako. Kasi sa huli, hahanapin nyo pa rin yung gusto. Kaya kung anong gusto ninyo, yun ang sundin. So, ito talaga, sir, alam ko yung mga ibang kotse mo, halos puro spoon talaga, no? Oo, kasi pag Honda talaga ako. Ano ba ibig sabihin, sir, ng spoon? Well, ano bang meron sa spoon? Ano ba yun? Para sa akin kasi pag Honda, either i-OEM mo siya or spoon setup mo siya. Spoon setup. So, medyo pricey itong mga spoon na setup. Medyo pricey, lalo na ngayon. Dati naman hindi eh. So, ngayon super pricey na. And happy ako dahil halos lahat ng Honda ko nakaspoon. So, regarding, sir, dun sa Berus na restaurant mo, ano bang mga meron dito sa Berus na restaurant? Well, kung mahilig kayo sa Mediterranean foods, mga kebabs, shawarmas, try it out. Magugustuhan ninyo. The price is reasonable. Serving niya is generous. So, try nyo. Magugustuhan nyo. Naalala ko pa dati, nung mga way back nung college pa kami, no? Nakikita ko na si Sir Modge, meron pa siyang branch sa may Wilson yata yun, no? Nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yun sa Wilson. So, nagre-racing kami doon sa may Shell Oasis. Yes. Tapos sa Libis, nakikita ko yung mga Honda niya na pagkaganda-ganda. Hanggang ngayon, Honda pa rin yung kotse niya. Tapos nadagdagan pa lalo. Actually, yung first car ko is a Honda ESI 1995. Masaya pa rin yun, sir. Binenta ko siya noong 99. Before pandemic, I think 6 years ago, nabili ko siya. Binayback mo siya? Binayback mo siya? Binayback ko, nakapangalan sa amin. So, ang ginawa ko, nakapangalan pa sa dad ko na wala na yung ORCR. Sabi ko, wala akong pake. Basta nakapangalan pa rin sa amin. Binili ko, bumili ako ng donor car sa Japan, EG9, nilipat ko lahat doon, tapos inaayos ngayon. So, grabe yung pagiging... Dadaling ko dito sa iyo yun pagka nabuo ko na. So, grabe yung pagiging car enthusiast talaga ni boss. Kung makikita nyo, yung mga Honda talaga niya, grabe talaga. So, talagang pinagtuunan ng pansin, ng oras, tsaka ng budget talaga, boss, no? Ganun talaga. So, kayo guys, pag may mga exhaust works kayo na gustong pagawa, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Tapos, malinis, pulido. Dito kasi dito sa South, no, sa Parañaque, madalas kami pumunta dito sa Berus, sa may BF, sir, no? Meron sa BF, meron sa Sukat Road, sa may Santana Grove. So, yun, kapag nag-diet ka, or gusto mong yung mga grilled na pagkain, masarap talaga yung shawarma nila. The best talaga. So, yun. So, mamaya, ipapakita namin sa inyo yung EK9 ni Bossing. Okay?
So what's up mga homies? So nandito na naman tayo sa Notorious Motorsports. Panibagong project na naman. Itong project natin medyo kakaiba. Yung owner nito, 24 years siya ng kotse, itong kotse na to. So year 2000 pa lang, nasa kanya na tong kotse na to. Ang kotse na to is EK9. Yan. Tingnan niyo yung plaka. EKF555. Diba? Napakaganda. So itong EK9 na ito, siyempre bihira na natin nakikita. So ang ginawa namin, meron siyang dalang spoon muffler. Yan. So ginawa namin siya ng mid-pipe. So ito, rig na spoon kasi to, dinuntungan namin siya ng mid-pipe. So nilagyan namin ng resonator, tapos flexible pipe para mabawasan yung vibration. Tapos naka B18 siya na headers. So ngayon, bablog natin kung ano meron dito sa kotse na to. Spoon siya. So, ano siya, magnesium siya. Actually, itong EK na to, for the longest time, naka-spoon 16 yan. But, kanina lang, nakita ko yung meron pala akong set ng 15 na offset 35. Kasi pag naka-spoon caliper ka, hindi papasok si 15s. Pero lang, pag naka-offset 35 ka. So, tinry ko lang. May nakita akong gulong na bago dun sa bahay. Kinabit ko. Sakto naman. So, eto sir, itong spoon na mag sa to, no? Ilan meron mong ganito? Well, dati marami. But I think ngayon, dahil madali siyang mabasag, dahil masyado siyang magaang at hindi siya repairable, siguro konti na lang din. At yung presyo ngayon ay sobrang taas. Sobrang taas na. May nakuha ko yun dati, magkano lang. Ito sir, mahal din to, no? Well, nung binili ko siya, hindi pa. Pero ngayon, mahal na raw. Magkano na ito mga ganito? Idea mo lang, sir. Well, sabi sa akin mga 200. Pero syempre, binili ko yan way back dati. Mura lang. 200 na, grabe, no? So, ayan, spoon setup. Huwag yun yung sticker, ha? Yan, so yan. Spoon setup. Okay? So, ibababa na natin to para makita nyo yung makina. Saka yung mga spoon na nakakabit. So, Sir Mods, so anong meron dito sa, ano na to, sa setup na to? Well, B18C siya, Type R. Naka-spoon na cam gear, spoon na high tension wire. So, ito siya, spoon na high tension wire. Yes, yung cam gear spoon na, ito. Coil cap spoon. Radiator. Cap spoon, strut bar spoon. Ito sir yun, yung strut bar na spoon. Yung strut bar. So kung ano yung 90s na goodies, nilagay natin dyan. Dito. Tapos ito sir, yan, yung Iceman na field. Continued na yan. So wala na rin tayo makukuha yan. So, yan. So, sa makina, may karga ba siya? Or makina, ano lang naman siya. Yan lang, naka-headers, yung full exhaust. Tapos, cam gear, cams. So, yun lang. Internals, internals. Stock, okay. So, ito sir, regarding naman dito. Ito. Mirror spoon. Ito sir. Yung hood niya, hindi na ano. Local na. Ito sir. Hindi ko nakabit dito yung spoon na wipers na sa iba kong... Yung gauge nito sir, ano? Yung gauge niya is Type R. Type R. Yung isa kong two-door, doon nakabit yung spoon na gauge. So ito yung medyo parang pang everyday mo na Type R. Parang stock na Type R siya na medyo naka-spoon gauges. So pakita natin yung loob. Yan. So yan sir. So anong meron dito sir? So sa loob, basically, stock na EK9. Naka-spoon lang na steering wheel. Na Gen 1. Tapos... Naka-LED na type na Recaro, ano? Original stock, siding, carpet lang. Yung ano niya, yung stereo niya, naka-tape. Stereo niya, old school, cassette pa. Naka-cassette pa. Grabe, no? Hindi siya nagpalit ng Pioneer, no? So sa mga gusto magbuo, yan. And itsura ng EK9. Yan. Ito sir, Type R yan. Type R na wheel. Yung suspension niya. Suspension niya, tail, over. Yan. So ito na siya. So ito, pakita natin yung... Ito sir, mga ganito manibela. Mahal na ba ito mga ganito manibela? Well, hindi ko na alam na yun kung magkano siya. But before, syempre, hindi naman siya ganun kamahalan. So medyo mahal na magbuo ng ganito setup siguro ngayon. Siguro kung bubuo ka ngayon, medyo mahal at mahirap siguro makahanap ng spoon. Ito no, spoon. Tapos Type R na gauge. So yan. So itong decal, sigurado spoon din to. Tagal na yan. Ilang years na to boss? Yung sticker, siguro mga 20 years. 20 years, pati yung spoon na ano. At yan. Grabe. Kailan to nag-show dati sir? Transport show ba? 2004. Transport show. Grabe no. Yan. Okay, so ngayon, paandalin na natin sir.